Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita, at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng mga nasa labas na nakapayong, nagsisimba dyan sa balcony. Kaway naman kayo, magandang umaga. Magandang umaga sa lahat ng nagsisiksikan sa orchestra. Magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa. Sa lahat ng mga nasa tahanan nagsisimba via online. Sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Huwag maging matipid sa pagbati ng Merry Christmas, ha? Isang beses lang ito sa isang taon. At ang tagal-tagal nating inintay, kaya bati lang ng bati. Ano po? Ha? Huwag maging matipid. Kung walang pang regalo, batiin, Merry Christmas. Merry Christmas. Nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. At ang kwento ko sa Paskong ito ay tungkol sa isang kura paroko, sa isang parish priest, sa isang pare. Minsan, bumida itong pari na ito sa kanyang mga kaibigan. At sabi niya, kilala niya ang halos lahat ng tao sa kanyang parokya. Bidang-bida ang pare. Sabi ng mga kaibigan, ang dami mong parokyano, kilala mo? Sabi ng kura paroko, syempre, kilala ko yung mga yan. Kinikilala ko sila isa-isa. Kaya naman sabi ng kaibigan, sige nga, patunayan mo. Pasko noon. Kaya ang pari nag-iintay sa mga parokyano. Pagkatapos ng misa,
Binulungan ng pare ang kanyang kaibigan. Sabi niya, nakikita mo ba yung batang papalapit na yan? Kilala ko ang pamilya niyan. Galing yan sa pamilya ng mga sapatero. Sapatero. Sabi ng kaibigan niya, paano mo naman nalaman? Paano mo nasabi? Sabi, intay ka lang. May lumapit na bata mula nga sa pamilya ng sapatero at may dalang kahon, may dalang regalo ang bata. Habang papalapit kay Father, nakangiti ang pare. Nang makalapit ang bata sa pare, inabot ang regalo, sabay bati, "Merry Christmas, Father. Regalo po mula sa aming pamilya." Inabot ng pare ang kahon at inalog. Sabi ng pare, "Alam ko kung anong laman nito." Sabi ng bata, "Sige nga, Father, hulaan mo." Sabi ng pare, "Sapatos ito, hindi ba?" Nanlaki yung mata ng bata at sabi, "Wow! Paano mo nalaman, Father?" Sabi ng pare, "Siyempre, kilala ko kayo. Galing ka sa pamilya ng sapatero." "Opo, Father. Merry Christmas po." At umalis ang bata. Kumindat ang pare sa kanyang kaibigan. "Sabi sa iyo kilala ko." Sabi ng kaibigan, "Tsamba. Nakaisa ka pa lang." Sabi ng pare, "Intayin mo, meron pa." Muli na namang may batang papalapit, may dalang kahon. At sabi ng pare, "Tingnan mo, kilala ko ang pamilya ng batang ito." Lumapit ang bata, inabot ang kahon sa pare, at binati ang paring, "Merry Christmas, Father. Regalo po mula sa aming pamilya." Inabot ng pare ang kahon. Paghawak ng pare sa kahon, mainit-init pa. Mainit-init ang kahon. Sabi ng pare, "Alam ko kung anong laman nito." Sabi ng bata, "Sige nga, Father, hulaan mo." Sabi ng pare, ang laman nito ay tinapay. Nanlaki ang mata ng bata. Sabi, "Paano mo nahulaan, Father? Ang galing mo naman." Sabi ng pare, "Siyempre, kilala ko kayo Hindi ba, anak ka ng panadero? Meron kayong bakery sa kanto?" Sabi ng bata, "Opo, Father. Merry Christmas po." At umalis ang bata. Kumindat na naman ang pare sa kanyang kaibigan. Sabi niya, "Sabi sa iyo kilala ko ang mga tao dito." Sabi ng kaibigan, "Tsamba, dalawa pa lang Sabi ng pare, "Mag-intay ka pa. Relax ka lang." Muli na namang may batang papalapit. May dalang kahon. At paglapit sa pare, inabot ang kahon. Nakangiti, sabay bati, "Merry Christmas, Father. Regalo po mula sa aming pamilya." Nakangiting inabot ng pare ang kahon. Inalog, hinawakan, medyo mabigat. Kaya naman, sabi ng pare, "Alam ko kung anong laman nito." Sabi ng bata, "Sige nga, Father, hulaan mo." Sabi ng pare, ang laman ng kahon at ang regalo mo ay alak." Nanlaki ang mata ng bata. Sabi ng bata, "Mali po, Father." Ngingiti-ngiti yung kaibigan, Ngingiti-ngiti, hindi nahulaan ng pare. Inawakan uli ng pare ang kahon. Inalog. Sabi niya, "Siguro brandy ito, brandy." Sabi, "Hindi po, Father, mali." Nandaya na yung pare, hinawakan yung ilalim, at naramdaman niya, mamasa-masa. Pasimpleng tinikman ng pare. Sabi niya, "Mali nga ako, hindi brandy. Ito, sigurado ako, champagne ang regalo mo." Nanlaki mata ng bata. Sabi niya, "Mali, Father." Sabi ng pare, "Di ba anak ka nang may pagawaan ng alak
dito sa ating lugar? Oh, sabi ng bata, opo, Father, anak po ako nang may pagawaan ng alak. Oh, sabi ng pare, kung hindi alak, kung hindi brandy o champagne na regalo mo, ano ito? Sabi ng bata, tuta po, Father. At ngumiti ang bata, umalis at binati ang pare ng Merry Christmas, Father. Mga kapatid, kagabi, pinagnilayan natin kung ano ang pwede nating mairegalo sa Diyos. Ang sabi natin, matuwid na buhay, malinis na buhay, at makasama ang Diyos. No? Sa dalawa, ang dali na lang nung makasama na lang ang Diyos. No? Magsimba ka lang, regalo mo na sa Diyos. No? Kaya yung mga nandyan sa mga barangay, simba naman po kayo. Regalo nyo na sa Diyos. Ngayon naman, tatanggapin natin kung ano ang regalo ng Diyos sa atin ngayong Pasko. Exchange gift tayo ng Diyos. Nauna kang magregalo, may regalo rin sa iyo ang Diyos. Inilarawan ng ating pagbasa kung ano at sino ang Diyos sa ating buhay. 3 ang kanyang ginamit na pagsasalarawan. 3 ang kanyang ginamit na imahe. At ang una, narinig natin kay San Juan sa Ebanghelyo na inilarawan niya si Jesus bilang salita. Sabihin niyo nga po, salita. Ayon kay San Juan, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kung matatandaan natin, nang bisitahin ng Anghel Gabriel si Maria, ipinahayag niya ang plano ng Diyos na siya'y magiging ina ng Diyos gamit ang salita. Tinanggap ni Maria ito sa pamamagitan din ng salita sa pagsasabing, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong sinabi. Ito ang tinutukoy ng ikalawang pagbasa din. Na noong una, Diyos ay nararamdaman sa pamamagitan ng mga pangaral at aral ng mga propeta. Pangaral at aral, mga pinagsama-samang salita na nagpapahayag ng presensya ng Diyos. Yan ang unang regalo sa atin ng Diyos, ang salita. Ikalawang regalo ng Diyos sa atin ay ilaw. Sabihin nyo nga po, ilaw. Inilarawan naman ni San Juan si Jesus bilang ilaw. Ayon sa kanya, sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw. Manalig sa lahat o manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Ang tunay na ilaw ay tumatanglaw sa lahat ng tao. Nagbibigay ng ilaw. Ang ilaw, hindi siya yung tinitignan mo, kundi siya yung nagbibigay ng liwanag. At ito, si Jesus bilang isang ilaw, nagbibigay ng ilaw sa kadiliman. Hindi ba yung ilaw, yung bumbilya? Pag binuksan mo, hindi ka naman nakatingin sa ilaw. Saan ka nakatingin? Sa paligid, sa daraanan. Pero pag walang ilaw, hinahanap mo ang ilaw. 'Di ba? Hinahanap mo lang naman ang ilaw kapag madilim. Pero kapag andyan ang ilaw, hindi mo siya tinitignan. Ang tinitignan mo, yung paligid. Hindi kailangan ni Jesus, tingnan mo siya. Dahil siya mismo, iilawan ka niya. Ang mahalaga, huwag kang madapa. Ang mahalaga, mailawan niya ang madilim mong buhay. Ikatlong regalo ng Diyos sa atin ay pag-ibig. Sabihin nyo nga po, pag-ibig. O, review tayo. Ano po yung una? Yung pangalawa.
Pangatlo, inilarawan ni San Juan si Jesus bilang pag-ibig. Sinabi niya, dahil siya ay puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa Kanya ng abot-abot na kaloob. Sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Ito si Jesus, isang pag-ibig na nagpupuno ng ating mga puso. Pag-ibig na pumupunan sa lahat ng ating pangangailangan at kakulangan. Ito po ang regalo sa atin ng Diyos. Ito ang regalo ng Diyos, si Jesus bilang salita, bilang ilaw at pag-ibig. Salita na magagamit natin bilang pangaral, lalo na kung hindi natin alam ang dapat gawin. Salita bilang gabay. Sa pamamagitan ng mga pangaral, matuturuan tayo kung ano ang dapat nating gagawin. Kaya nga, kapag ang tao hindi alam ang gagawin, makinig sa Diyos. Yun yung regalo ng Diyos eh. Pangangaralan ka niya, tuturuan ka niya. Pero dapat mong pakinggan at tanggapin. Nasasayang ang salita kapag tayo ay binabaliwala ang mga pangaral ng Diyos. Hindi natin pinapakinggan ang turo ng Diyos. Isa pang regalo ng Diyos ay ang ilaw. Bilang siya ang gabay tuwing tayo ay nasa kadiliman. Kailangan natin ng liwanag para hindi madapa, para hindi maligaw. At sa pamamagitan ng ilaw, nadadala tayo sa tamang daan. Uulitin ko po, sa tamang daan, hindi sa dating daan. Maliwanag, si Jesus ang ilaw na magdadala sa tamang daan para marating natin ang dapat nating paroonan. At panghuli, ang pag-ibig ng Diyos na siyang pumupuno sa ating mga puso. Kapag said na tayo, habang may pag-ibig, laging may puwang para sa ating kapwa. Sa pag-ibig, nagagawa ang imposible na maging posible. Yan ang hatid at regalo ng Diyos. Salita, ilaw, at pag-ibig. Maaring hinihiling mo pera. Maaring hinihiling mo kayamanan, kalusugan. Pero bago mo pahilingin ang lahat ng yan, binigay na sa atin ng Diyos si Jesus. Ang salita, ang ilaw, at pag-ibig na pupuno sa ating mga kakulangan. Yung mga humihiling na mag-asawa o makapangasawa, may pag-ibig na ang Diyos. Tanggapin mo ang pag-ibig ng Diyos at hindi ka malulubos. Yung humihiling ng kaginhawahan sa buhay, tanggapin mo yung salita ng Diyos. Pangaral yan. Sundin mo lang yan at matutuwid at giginhawang yung buhay. Yung mga humihiling ng gabay, lumapit kay Jesus. Siyang ilaw, hindi kanya ililigaw. Mga kapatid, ngayong Pasko, bago pa tayo humingi ng regalo sa Diyos, binigay niya na sa atin si Jesus para maging salita, ilaw at pag-ibig sa atin. Ito ang regalo ng Diyos na kailanman hindi naluluma, lalo ng kanyang salita. Hindi siya napupundi dahil siya'y tunay na ilaw at higit sa lahat, siya'y pag-ibig na pupuno sa ating mga puso. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Amen.
Nais ko pong kunin ang pagkakataong ito para pasalamatan ng ating mass sponsor para sa araw na ito, si Annie Baltasar at ang kanyang pamilya. Solidad Club nga para kay Annie Baltasar. Nakalimutan ko rin pong pasalamatan kagabi ang nag-ayos ng napakaganda nating altar at ng napakaganda nating Belen. Ganon din ang ating mga pamaskong dekorasyon, ang Ministry on Ecological Liturgy, no, sa pamumuno ni Tambok. At saka ni Kuya Dodoy. Maraming salamat, no? Maraming salamat sa pagpapaganda ng ating altar at pagdiriwang. Ganda, no po? Siyempre, salamat po sa lahat ng mga nagbigay sa ating parokya ngayong Pasko. Maraming salamat po. Taus-puso po ako nagpapasalamat sa inyo. Kundi dahil sa inyong suporta, hindi kami makapagbabahagi din sa iba. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat.